nga ba, wise one? Para ba maitago at mailihim yung katangahan? Ganun pa man, di ka nagmukhang wais sa pag-imbeto at pagpili ng pangalan. Kasi bago ka maging wise one, marami ka pang dapat ayusin. Una sa lahat, paano ka naging wise kung yung spelling nga ng one mo, W-U-N? Paano ba yung big kasi? One-O-Hun. Sige nga, sabihin mo kung paano. Siguro naisip mo lang na total singkit ka naman, kaya nagnakaw ka ng apelyido ng Koreano. Pasensya na, bago ako umakyat dito, uminom ako ng Royal, kaya lumabas yung kulit ko. Pero ayos lang, kasi parang Coca-Cola naman, na isi-share ko yung happiness sa inyo. Kaya di ko na kailangan naman ng Sprite. Klaro-klaro na, diskarte ko, ikaw uminom ka man ng Sprite, wise, di mo kayang magpakatotoo. Oo, alam ko, magiging plastikan tong laban, kaya nga Royal Coke Sprite, pwedeng pa-plastic bottle. Huwag ka nang umasang tatangkilikin ka sa bayan, di ka naman mabenta, parang sparkle. O, soft drinks reference sa linya inilagay ko na para bukod sa masakit na sa damdamin, may UTI ka pa. Kasi batay ng mga tropa, kalaban kong pangalawa, tol, mas galingan mo pa. Siyang naging lakas ko para mga linya'y masakitan ko pa. Ganyan ako sa sumusuporta, mapagbigay at maalaga, pero wag mong isiping sa pananakit, madamot ako. Gusto mo, patunayan ko sa'yo, bukas palad, kitang bigyan ng saradong kamao. Matigas parang bato, o parang bato ngayon ang silbi ko. Tamang tirahin mo nga ako ng tirahin, nang panubugin na rin kita, parang pisngi mo. Pero sa kabila ng pagsisisi mo, may libreng patnubay ka naman. Papakita ko sa iyong kamatayan ng matatagpuan mo sa pagrarap ng sa ganon, maghanap buhay ka na lang. Aba dapat lang matuto ka ng dumiskarte, hindi yung sa tadhana ka nakadepende. Year of the mountain, natang ina ka, ikaw na lang yung unggoy na hindi maswerte. Sabagay, mamalasan talaga sa akin kung unggoy na magdaraya. Ako'y asintado pa kay Efren, sige ituring mo akong bata. Mas masakit malaman ng kakayahan ng taong sinasawalang bahala. Gugulatin ka pa rin kahit magsukat ka ng akala. Binigyan ka ng pagkakataong mahaba bago ka isalang, mahigit 3 linggo. May ilang araw siyang binigay sa'yo, samantalang sa akin isa lang. Pero yun, nagdabunto. Ito na, huling hantungan mo. Maya-maya lang, ilalabas na yung susuotin mo na barong. Si Apok na ang voluntaryong mag-e-embalsa mo sa'yo ngayon. Kung gusto mong nakakolorete pa, si Sherna na ang para doon. Huwag mo na ring alalahanin pa yung lapida. Umorder na ako kay Jaborns. Sabi nila, masama daw yung mapatakan ka ng luha, kaya may naisip akong gawin. Ipapasadya pa kita ng kabaong na may wiper yung salamin. Kaya yung sisiw sa ibabaw, wag na rin. Kasi bakit mo pa kakailanganin kung ikaw mismong nasa loob ng ataol ang naging sisiw lang para sa akin. Mainit kong sa loobin, nakakapaso ng laman. Gusto ko lang ipaalam na pagkabite nyo na ang nag-express, di nyo kakayanin yung anghang. Oo, di mo kakayanin yung anghang, kaya pagtapos kitang lamunin, tapos ka na rin, gago. Paano? Ililigpit na kita parang natapos na salo-salo. Kaya taob lang to na parang nahugasan na na baso, tagilid lagay mo sa akin, parang sinalansan na plato. At may dumating man sa pagbagsak ng kutsara o tinidor, wala akong paki kung sino. Ako bago dumating, may malalaglag muna na kutsilyo. Bisitang may dalang peligro, biktima tong bagong sali na nagbabaka sakaling magwagi sa katagatri, pues naghihintay ka lang sa wala o sa imposible na mangyari para kang umaasang sasahod ka sa 30 ngayong February. Nga pala, matanong ko lang, ba't di mo magawa ng paraan niyang manipis mong katawan? Kung yung sarili mong mukha, nagagawa mong kapalan. Pero kahit gaano kakapal yan, tusta balat niyan kapag inihaw, pag sinaksa ko ng barbecue stick tong wais, magiging isaw. Ano, di pa ba malinaw na kahit matalino ka, asahan mo pa din mahilo ka sa baliktad kung lohi ka. Mga linya na pasok, hindi kapos, walang upas. Mga tao gusto na ng bago, pues sulat, puwang lutas. Kaya wag mo ko madaliin, wag kang sabik na masibak, masulaban sa pader, pues tibag ka sa aking bigat. Kaya par, wag na mag-rap, magpalit ka na o maglipat. Kasi sa mga sinulat mo, wala akong matalas na masalat, kaya ikaskas mo man o isaksak, walang talab sa aking balat. Ano, nakakalito ba masyado? Nakakapanibago? Sige, isipin mong naglaro lang ako ng salita, pero ang totoo, ikaw ang nilaro ng mga salita ko. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon.
Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo, yung pistol, di tumama yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Oh, pero ikaw yung gumamit ng drama. Kesyo busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang, nang gugulang na pala. Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sus. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flaws. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Bigyan niyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure, yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Pero ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isabuhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo nakinabang. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. Oh, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines, pero nang betray si Bay. Anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Ano, snitch, masarap ba yung palakpak? Well, that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpaagrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganun, bahala nang mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupaypay. Pinakita ko lang din na malabo tong pumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Tangina nito, nag-wordplay. Gustong agawin yung titulo. Nagsigawan sila, bakit ginamit mo yung estilo ko? Ginamit yung estilo ko, parang gumaya lang ng thesis to. O magaling ako magbaliktad at alam yun ng misis mo. Ganyan magrebat, ubod ng pagsek, yung banda mas masakit. Hindi ko lang dinaan sa bali-baliktad, tinagtad ko pa ng balik. Ito na huling yugto, kung saan pareho tayong di inaasahang makapasok. Sa pakikipagbuno, sa entablado, parehong nagpanhik panaog ang pinagkaiba lang. May katwiran kang, masaya ka na sa iyong inabot, habang ako yung mas nagutom lang lalo sa sinakripisyong pagod, kaya wala akong balak magpatalo. Ba't ako mangingilabot dyan? Kesyo malamig daw doon sa kanilang baryo. Sanay daw na wala tong fan. Aba mahangin nga tong taga Baguio. Pues di na bago kung sa naabot yan. Kasi saglit ka lang din tatatak sa mga tao, karot man. Kaya
kalmado, papresko. Dapat sincere ka. Kaso ang gusto, barumbado yung dating niya. Kala mo naman, astig ka, porque bordado ng tinta. Naglagay ka pa ng tirhir, gago, nagmukha kang chichirya. Pero tong si Sur, napaka-trendy. Kung anong in, sabay sa flow. Napakagalawang breezy. At kala mo laging fully load kasi mayat maya ako mag-live sa FB. Dinaig pa noon time TV show. Napakapapogi, halata mong tirador ng chicks dun sa people you may know. Kasi ang imahe mo wala sa ayos. Para kang page numbers, baby. O mas malala pa yata halos. Kasi mas irrelevant ka pa dun sa litrato ng mga MC na nilalagyan ng lab coats. Tinawag pang henyo yung sarili. Mukhang nahihibang tong umag. Di ba dala lang naman ng bisyo? Yang lumilikot mong utak. Kaya yung proseso mo sa pagsulat sa larong piko maitutulad kasi kailangan mo pa ng bato para lamang makausad. Oo, adik! Talino mo hindi likas. Sa droga lamang kumakapit. Kaya anong surhenyo? Baka surplus kasi sobra ka lang naman sa gamit. Pero kahit gaano ka pa pinagaling ng napili mong paraan, para sa akin nagsayang ka lang ng panahon sa batakan. Kasi biruin mo, nagawa mo pang gumamit para lang maisip yung mga banatang. Buti pa yung titi nung silil dyan, maikli lang pero malaman. Puta ka, diri ka, para makaisip lang ng bara sa burat tumitig ka. Ang tigas daw kasi nung setup, kala mo double meaning na, ulol, pinamukha mo lang na interesado ka sa titi niya. Kaya nga nagtataka na rin pati si Sir Arik sa pinapakita mong bilib. Kasi pag nagtititibal si Lil dyan, ikaw lang daw yung bukod tanging tumatapik sa dibdib. Ito na ba ang manok nyo? Mahilig din sa kak? Pues wala tong tsansa. Itlog lang yung porsyento habang wala akong paki sa meron o sa wala. Basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili ng manok kung si Surang bet nyo kasi kung maladerbi nga tong duelo, tandaan nyo na hindi pwedeng panabong tong hen nyo. Nanggagaya na naman. Sinabi na nga ni Apex, inulit mo rin bro, yan ay malabong gawin ko. Pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Oo, maraming ang sabon, pero di ako maglalaba. May baliktaran ding dala, kasi itong tinuturing mong sabon sa standing mo ang magdudulot ng mantsa. Yo. Sa mga nagdaan ng laban, kapansin-pansin pag umaakto ka, masyado ka yatang nadadala. Yung kalaban parang sinisindak mo pa. Kasi pagtapos mag-4-bar setup, lagi mo pang sinusundan ng ha. Kala mo, bigat mo na. Di mo alam, para kang tanga. Ano yon? Bars mo na, react mo pa. Kaya pala palakpakan naman dyan. Di ba yan yung sabi mo sa mga tao nung debut battle mo pa lang? Bandang huli, ikaw pa yung talo. Ikaw na nga tong may desperadong paraan para makakalap ng palakpak sa kapal na mukha pa dinaan. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Talagang napakabarok. Yung mga tao pinipilit kahit yung bara di patok. Walang pinagkaiba sa pagpapasponsor mo ng damit kasi di ba sa'yo pagaling yung alok. Oo, binuraot mo na raw lahat. Iba't ibang local brand design. Pwede ka na nga raw magtayo ng shop kasi yung sampayan nyo, literal na clothing line. Pero seryoso, di ba taga Cavite ka dati? Oo, kalugar at kapatid. Ngayon malaking sampal na hindi kalihiti mo doon sa bayan mong tinawid. Sa ibang lugar, nagpakasampid, kaya sumatutalat sa makatuwid. Isa ka sa dahilan kung batang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya naman nanalo lang sa taga Baguio pag ang kalaban si Badang. Kapal ng apog mo't balat, kala mo kung sino ng angat tong rapper na pandak. Samantalang sa Cavite, adik ka lang naman. Sa madaling salita, under ka lang nung crack. Tanginan to, yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yabang. Battle mo kay Fukuda, dinamay mo pa ako't binanatan.
Pero baka nakakalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. Pero real talk, agad naman siyang humingi ng paumanhin at palihim ng binulong. Na si price tag talaga ang may gawa nun para daw yung hype dumagundong. Kaya pala nagulat na maraming tenga. Kesyo yung improvement umusbong. E paano nga namang di magiging kasurpres-surpresa kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong? So, ano? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo ngayon? Tatapusin mo laro sa score na 163, 203. Yung setup medyo nice pero nahuli ko yung logic. Ako yung tunay na henyo twice kasi yung sulat mo parang barcode. Halatangang merong price. Oo, barcode. Kaya pala madalas kang gumagamit ng mga numero sa lines. Tsaka dinadaan mo lang sa mga pabibo mong galaw. Sabi nga ni Pukuda, malaabayani-bayani ka pa raw. Pero hindi, para sa akin, mas kuhang-kuha mo yung mga pitek ni Kuya Will pag nasayaw. Pero gusto mo ng numero sa setup, sige, pagbibigyan kita tol, pero sa akin, sapat na yung wordplay. Di na kailangang specify yung score kasi pag ako tumambak sa'yo, di mo na pipiliting maghabol. Maiipit ka na lang sa salitang insurmountable. Oo, tambak! Hindi mo na kayang habulin, kampyonato'y di mo na kayang kunin. Pero sige, bring home the bacon, total. Iuuwi mo yung sarili mo pagkatapos kitang babuyin. Sa mga Yo. Pareho daw tayong deserving para sa title. Yan ang trato nila sa atin. Pero sa tingin ko ay malayo kung anong pinagkaiba mo sa akin. Kasi kung gutom lang sa battle, nilalamon kong buo bawat kalabang hinahain. Ikaw, nagmumukhang gutom sa battle kasi kung ano-ano dinadalang pagkain. Oo, marami ka na uto. Kahit yung mga gimmick mo ay parang di mo naman yata nabuo. Kasi nagdala ka nga ng Milo, pati Samyang. Pero di pa luto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Pero seryoso, gumagamit ka pa ng mga product stuff para lang maging habay at yung punchline tatatak. Pues pinakita mo lang yang kakulangan mo bilang wak. Gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pack. Pero bukod sa ginagamit niyang bentahe, ito totoo. Eto pa mas grabe. Yung linya mong resiklo, bong rebilya, na kay batas mo pa sinabi, di ba yun yung linya na ginamit na mismo sa'yo ni J. King nung laban nyo sa debate? Tanginan to, ibang klase. Ginamit na sa'yo, ginamit mo pa. Talagang nakaka-elib. Ni-recycle yung resiklo. Ganyan siya ka-creative. Pero kung napansin nyo, yung dalawang anggulo umepik, how ironic na gumagamit ka ng props pero di ka man lang marunong magbigay ng credits. Ganyan bumutas, sur. Kasi tandaan mo, parang dart lang din tong battle. 3 araw kada round, dapat asintado ka umanggil. Kaso ikaw, bumabaraw lang sa ibang rapper. Kaya yung 3 araw mo sa round, naging imahe ng recycle. Pero tong tao Gama Fratman, na umi-NBA reference, pues kahit nasa iyo pa yung ball possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng tres, kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa ko pisikal, ako yung pikon mo naka-bowler. Pagkasapak, sa pool yung teardrop, parang nabuta tayong floater. At speaking of basketball, ito na yung eksena mong tinalon. Tinalo mo nga si Pukuda ng Rionan. Nasa championship ka na ngayon. At ito na ang sumunod na kainan. Sa'yo na nanggaling ang prediksyon. Kaya nga saktong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampyon. Kaya gunggong, anong malabenji paras? Kumadyanteng teknikal, ang dami mo pang kuskus balungos, naging Benji paras ka lang naman dyan sa buhok mo, unti-unti na rin nauubos. Sige, ikaw na yung lyrical, ako overall performance kung bumuhos, kaya kung ikaw nga yung technical, ako yung nakakadobling puntos. O tinalo mo si Batas, pero naki-anagram ka lang din fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas, magaling ka lang sa mimicry. Habang ako yung baguhan na mas,
tumalo ng malalakas. Isa buhay killing spree. Kaya ako ang tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. Yung simot na rhyme scheme, ginamit pa ng gagong to. Marami nang gumamit niyan at lahat yun tinalo ko. Real talk na agad. Pagtungtong mukada battle, alam kong gigil kat preparado. Nananatiling gutom na rapper. Kaya ba hilig mong makisalo? Kaya ba hilig mong makisalo? Nagkukumahog para sa title bilang pinakakwelang veterano na kinumpara yung sarili sa suicide bomber. Ganyan ka kadesperado! Kasi sa ugali mo lumipat yung pamagat ng yung kanta. Haring araw nga talaga. Kasi masyado ang pasikat pag sinipat, ang sakit lang sa mata. Di ba tinamay mo si Ann Mateo? Meanwhile, ang kalaban mo si Shernan. Gumawa pa ng ekstrang ingay, yan ba bago mong racket? E daig mo pa palyadong missile sa kaka-wordplay, pati babae, tina-target. Yun ang pagkakaintindi niya sa ceasefire. Baklang sundalo! Baklang sundalo! Madalas pang manghimaso kahit di siya kalaban. Gagawa ng skandalo para sa hinahabol ng kasikatan. Idadamay si ganto, si ganyan. Kaya paanong di magsisigawan, eh parang commentator lang sa basketball yan. Kada tira, banggit pangalan. Kaya kung si Apok, parang nalimutan yung parachute. Ginawa mong comedy, kanyang galawan. Ikaw naman yung nakaparachute sa laban ni Holyfield. Agaw eksena ka sa bakbakan. Kaya pala nung ahon, may dala daw siyang 16 na sakong bigas na antimanong makakain kung sakaling lutuin daw yung laban. Doon ako sumang-ayon kasi magaling ka nga magsaing, magpadingat sa ilalim, pwede ring bahaw na pamatong, total gawain mo naman lagi ang sumapaw at gumatong. Inambing pa sarili kay Mike Tyson, sa payat mo yan, seryoso? Umaastang matol, wag mo nga akong niloloko. Samantalang sabi mo kay Target doon, pag nagsuntukan tayo, ewan ko lang kung mahabol mo ako. Ayan si Apex. Sa pagkumprota ay takot, pero pagdating sa video, tsaka lang to magdadaldal. Yan yung tipong pagkasuntok, sabay takbo. Pag nakalayo, mga asar. Atensyon ay garapal, puro papansin, madalas pa kung magpasaring. Gusto siya lang ang malakas, kaya pala galit siya doon sa nag-gym. Pero si Apex mabangis, yan ay bibihirang masawi. Sa tagumpay ay mabilis pag may gabay kang magwagi kasi nga galawang artipis. Yang sulat mo ay panay tagpe, parang ginamitan lang ng breeze. Mas maraming kamay, mas madali. Oo, hati-hati sa papel. Yun ang saktong punto sapagkat tila may gamit na gunting kasi may katulong kang pangkat. Pero ang pinakamasaklap, isa ka lang peke sa mata ng liga na to, yun ang di mo matanggap. Kasi kung si Looney bukas na libro, sinamantala mo yung pangungopya sa aklat. Oo, magaling ka nga mag-multi, pero yung style mo sa pag-handle, malaluni lang lahat. Sa malawakang pagsusuri, kahit sa ang angle, malaluni ka mag-rap. Pero kahit dinaig mo pa si Plankton sa kakahasel mo manghuli ng sangkap, para sa amin, ikaw pa rin si Marlon P sa kanyang debut battle kasi ikaw yung Looney na panggap. May nagsabi na sa akin na may katulad daw yung linya ko na bumenta. Pero sinubukan kong tignan, puta, magkaiba naman yung ginamit na ideya. Inan to? Una nagsabi niyan si Plasma, gago kung usapang sulatan lang, orihinal ako bumara. Kayo kung magbintang mga bara-bara, eh ginaya mo nga lang yung nagsabing gaya-gaya ako. Ngayon, sinong gaya-gaya? Ginala niyo ako. Ano ba sabi na ulit? Teka lang, may naalala ako eh. Yung parang cook daw sa burger machine, buti pa yon kasi marangal yung ginagawang pagkayod. Ikaw, palibasa, easy money, nagpapatsupa sa bakla kasi doon madali kang sumasahod.
Kilala niyo ako! Mahilig mandamay ng jowa ko. Yan, magaling si Apex kung ilalarawan ko. Naalala ko tuloy si Romano Trapido. Kung saan sila mahina, dun sila pinakamalakas. Pues mahilig sa baliktaran to, kaya alam kung saan ka malakas, yun ang kahinaan mo. Pues, nobya mo naman yung idadamay, simulan mo ng matakot. Di ba nilalak mo yung panty niya pag lumalabas ng bahay? Naknamputa to ang damot. Sigurista ka masyado sa ganong punto pa umabot kung sa bagay kailangan nga namang ikandado pag kung sino-sino pumapasok. Kahit may regla, walang patawad. Talagang sarado daw dapat. Kaya yung pandikit ng modest sa mismong puke nakalapat. Sa mismong puke nakalapat. Hindi lang yung panty yung kinakatakot na mapasok ng mga manyak, pati napkin kinakandado. Kasi mas sigurado daw pagpadla, wordplay. Total mahilig ka sa pangsarado, may payo ko sa'yo, Ogag. Saktong-sakto pag yung nobya mo ayaw magpa-odrag. Imbis na dildo, gago, gamitan mo ng doorknob. Di ba ganyan kating mag-dickhead? Ikaw pa mismo naghayag. Sabi mo kay Apo, damay-damay na lahat sa pangungupal mong hangad. Oo, ganyan siya ka-dickhead. Pero sa pananagutan, walang bayag yung anak na ngang di pa marunong maglakad. Tinakbuhan niya na agad. Kaya yung galing mo sa BRB, parang di mo na panindigan. Kung yan na buo mo ang supling, di mo na nagawa pang balikan. O uwais ka na sa dami ng naipong karanasan. Ako bagito, baguhan, pues makinig at alamin kung sino bang may kakulangan. Kasi ako yung batang bumuo ng isang taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng 9 na buwan? Paglimot mo kay Boss Lots porque may Boss Lots ka na ngayon. Naalala mo pa ba nun? Pinag-aral ka niya, Pex, para magkasilbe talino mo. At di ba bilang kapalit sa kanya mo unang pinatikim yung sisid marino mo? Parang dalawang magsasaka na nagkalapit na nagbibigayan pabalik kasi tinutustusan kanya ng bigas kapalit ng pinapakain mong malagkit. Apex at Boss Lots ang lupit. Kaso nang hinayang ako, gusto ko sanang i-wordplay puta nahirapan ako. Hanggang sa naisip ko, di na pala kailangan ng spell it backwards, total, nagbabalik-tarang kayo! Kaya pala sabi mo kay Badang, all 3 rounds siyang magmumumog ng bayad mo. Alam na alam yung kababuyan, palibhasa na turuan kang sumubo ng banayad at sagad sa lalamunan. Kaya sa artipis, natanggap agad kung sipsep lang ang puhunan kasi pag sumupayan, walang sayag, parang ilustrado na nagkulang. Ito pa napos sa katanungan, masusubukan ka ngayon. Sino nga ba yung sanggol mo na iniwan at baklang karelasyon? Mukhang pag-amin na lang yata ang iyong natitirang aksyon, di ba idol mo si Looney? Pues irebat mo lahat yun! Gago, di ako nagpapasulat. Sa sulat ko, ako ay confident. Sinasabihan mo akong nagpapag-ghostwrite. Tawag doon, compliment. Inan to? Tapos sinahanapan mo ako ng kanta. Hintayin mo yung mixtape ko, gago. Sigurado, yung alauna mo maiiwanan ng mabilis pa sa 4:00. Sa movie, ni Lunit Abra, gumanap to na kalaban. Tinira-tira sa mikropono, bigla pang in-RKO, literal na binanatan. Nakaka-insulto naman yata kung paano ka pinakinabangan title ng pelikula, respeto. Pero yung karakter mo nilapastangan. Kaya nung palabas ay ginawaran, malamang peke yung saya mo. Kasi bawat palakpak nilang natamo, yun din ang sampal mong sinalo. Oo, ganyan ka kalakas kay Looney. Tipong magkumpare lang kayo. Di mo alam, sinasabotahe ka na bro. Alay niya nga yata sa'yo yung kanta niya na biyahe. Kasi di ba nagpapamasahe siya sa'yo. Nagpapamasahe siya sa'yo. Nagpapamasahe siya sa'yo. Oo, ikaw ay tao lang ni Looney. Tagahugas ng platito ni Ronhelli. Kayo lang ni Abra yung komplikado kasi di ko alam kung sino ba yung Becky. Kasi real to, nasa YouTube pa yung bid. Lagi silang partner sa mga gig para sa hip-hop daw yung standout.
Nung pinanood ko, putang ina, magkaduet pa sila, kumakanta ng Thinking Out Loud. May tanggi. Baka itanggi mo pa. Baka itanggi mo pa o ay dahilan, kababaihan, pinapatili nyo lang sila. O baka naman kayong dalawa talaga yung kinikilig sa isa't isa. O baka naman kayong dalawa talaga yung kinikilig sa isa't isa pero walang kaso yun sa kanya. Pangarap niya na raw yan noon pa. Sa katunayan, para sa katanyagan ng mga tala na mismo ang niluluhuran niya. Oo, nakasandal ka sa pader, kapalit ng paglilingkod, pero minsan ikaw yung sinasandalang pader kasi tagakamot ka ng likod. Tagasunod parang anino ni Ron Abra at Loon. Sobrang loser mo na yata sa ginagawa mong move. Sabi mo kay Sayad sa ilustrado, siya yung naglagay ng loose, pues ikaw naman yung nilagay na taga-serve sa Cerberus. Ikaw ang napili na alipin. Nagpauto ka naman, dudong. Nagpauto ka naman, dudong. Binilog lang yung utak mong ulangot para gawing katulong. Pero sa utos ng mga utuso, mukhang nasanay ka na yata. Pues mananatili ka ng alalaya. Hindi ka nalalaya. Oo, sinadya kong balik. Oo, sinadya kong laruin. Para ipamukha na yung pagkatao mo'y di na kayang ibahin. Dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pa baliktarin. Ang lakas mo magbuhat ng bangko, nakikikalong ka lang pala. Habang ako mismo yung bangko nakatayo sa sarili kong paa. Kasi nagsusulat to ng magdamagan hanggang takip sili may maglaon. Kaya nakatakdang lumubog tong haring araw. Sa nag-ensayo ng maghapon, sakto na mga ko'y may kanta na lilim na sa liwanag mo'y lalamon. Kaya sa huling yugto ng isabuhay, wala nang haring araw na aahon. Yung PSP daw is scripted. Di naman sa diya ko sang-ayon. Kesyo para kami magtapat ni Sixth Street, kaya yung isip nyo nalason. Pues balik tayo sa kahapon. Si Enigma mismo yung humamon. Di naman kailangan ng tournament. Si Sixth Street mismo tumanggi nung pinagtatapat kami nung ahon. Boss! Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? De. Binibiro ko lang to. Medyo may resemblance lang si Bonjing, pero unti-unti kong natanto. Ba't ko pa tatawaging bossing? Di naman malupitong kaharap ko. Kasi kupal ka ba, boss? Unang laban niya sa tournament, minura-mura airmat niya on stage. Galit na galit, inaway. Sunod na laban, ginawa niyang pangsagip, gamit na gamit sa pakay. Ano yan? Pagtapos magrebelde, biglang sa gera, alay. Oh, nasa Mindanao tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF mong nanay. Teka. Rebelde, gera, MILF, nanay. Isa lang yung lumalabas. Ngayon, alam ko na kung ba't mo hinahamon yung batas. Tanginan to, naghahanap lang pala ng kalinga. Stepdad, gusto mo iho? Pwes mali ka ng pinasukan mo na liga. Si Pibus yung batas dito. Kasi lahat kaya niya ibito. Kontrolado raw mga hurado, naging circus na sanet. Habang ikaw pati sarili mong inatinaya mo para lang sa semis pumanik. Kaya nga kung magpupustahan tayo, kahit malus ka may balik, nanay mo pa rin yung mananalo kasi kay Pibus nakabet. Sige, Boss P. Di na ako papalag. Congrats na in advance. Ba't ko pa isusugal lahat kung tatayan ni Lance? Ganun siya mag-wordplay, di ba? Ganun siya mag-wordplay. Di. Sadyang ulila sa ama, kaya nga siya nagkaganto. Walang disiplinang naghulma, kulang ka sa tagawasto. At hanggang doon sa ama ng flip-top, tumagos na yung tampo. Kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sabay takbo.
Kumatot ng puta sa agapono nakabuo sabay po. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Yo, yo! Pero ito, seryosong mensahe. Pasensya na pare kung masakit yung atake. Pero nabatid ko yung imahe. Kung batingin mo sa nanay mo kasangkapang babae. At ganun lang kadali sa yung bastusin siya sa harap ng marami. Kasi lumaki ka rin di siya nakitang pinahalagahan ng lalaki. Parehas lang tayong lumaki walang tatay. Pero yung moral mo at prinsipyo, patapon, basura. Nasa internet yung video, yung nagluwal kay Iho, pinagmukha niyang puta. Narinig na kung sino-sino, sa bayan nyo pa mismo, sa loob ng kuta. Ikaw nga yung nasa logo ng Chiquito, chichiryang tigpipiso, kasi yung pinatiki mo sa nanay mo, malutong na mura. Pero minahal pa rin ang masa. Minahal pa rin ang masa nung kay Luxuria naghamon. Yung boses gayang-gaya, garalgal at malagong. Pero munting paalala, si Mami Ani, single mama, sana gets nyo na ngayon kung kanino nito minana yung vibrator na naka-on. At ang kahiraman niya noon, yung best friend niya na solid, nice spot, magkabila ang dulo, tinotorid. Oh shit, life hack, kaya pala parehong paos kayo mag-broski. Dry cuff, pinaghatian ba naman yung dildo na pang prosty? Ice pop! Ano? Puro damay nanay ba yung angle? Huwag kang maratel, Brad. Yan ay karmang dapat mong i-handle parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ibabalik din ang battle rap. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after, tanggapin mo yung aftermath. Pero pakisabi sa yung mami, paumanhin ko na involve. Huwag ka sana magtanim ng galit sa dami ko nasabing opinyon. Alam mo yung estilo ko na gamit, nagbigay lang ng malasakit para mas mabatid mo yung leksyon. Nabali-balik ta rin man natin, yung nanay mong si Ani, ina mo pa rin yun. Pero bago pa magkaiyakan, nasan si Invictus? I-comfort mo na agad bago pa mag-emote to. Oo, kailangan nasa likod mo yung pat para may tagapat din ang likod mo. Yo! Nabanggit niya. Oo, kay Pistol tsaka kay J-Black. Nagmukha kong alanganin. Kasi nakipagkasundo sila sa dami ng bilang ng linya na susulatin. Kasalanan ko bang tumupad sa usapan na nagawa nilang dayain? Kasi kung mas mahaba yung mga rounds nila, talagang magmumukhang mas marami yung nasuntok nila sa akin. Parang ikaw, usapan natin 48 to 50 lines. Tapos yung rounds mo ang haba. Kaya pala sa messenger, puro ka paalala. Tanginan to, kabadong mandaraya. Pues wala na akong pake sa opinyon ng mga leche. Lalo na kung di nyo naman alam yung nangyayari sa likod ng lente. Tangina ang ingay! Pero yung suntok ang hihina kung i-rate nyo. 4-bar setup na marahan, sisigaw padahan-dahan, dulong punchline, babagalan, sabay goofy face. Oh, yan ba yung bagong disenyo na lanseta? Ba't parang duplicate, bro? Eh ganyan na ganyan din ako bumanat ng mga rookie days ko. Kaso yung mga linyahan neto, ewe-ewe-ewang ko sa'yo. Ika-ika-ika-ani mo'y pilay. Panggap ka ng sa nagawa ng lanseta. Ba't ba ang dami mong singit-singit? Masabi lang siksik, paulit-ulit yung mga giit-giit. Sinisigaw pa ng pilit-pilit. Pag pinakinggan, parang ang sikip-sikip. Pag nagsusulat ka siguro, all caps, tas dikit-dikit. Sulat doktor kapag lumetra. Nagmamagaling sa titik to. Yan ang bagong disenyo ng reseta. Tatak nyo sa isip nyo. Di nyo ba pansin sa mga bara niya? Puro drugs na tema yung patok. Habang nagte-therapy session si Akata, ito nagre-rekomenda ng gamot. Kaya pala galit ka kay Apo, kasi gusto mo ikaw yung nurse. Dinidis mo kanyang kurso, makapagsimula lang ng discourse. Kasi mula maikumpara kay Sayad,
Ginusto niya na ring maging isa sa kamao. Kumulab kay Tats, baka mailakad, kaso di rin nasalo. Kasi si Arik di pumayag hanggang sa naging tanggal na to. Yung uprising hindi nagbukas palad, yung pa naging sampal sa'yo. Ano, masakit? Pues balik tayo sa reseta, baka sakaling gumaling. Kaso mas lumalim lang yung sugat nung nagkapit patalim. Ngayon si Enigma lagi kinukupal sa mga linyang matabil. Parang reseta nga yung sulat, laging may arik sa papel. Anong katwiran mo kay sir? Hindi patas yung bayaran sa liga? E nasa wak ka natir? Yan, hinilera ka tuloy ni Enigma kay nakrak at kahir. Malaking bayad yung request, kaya mabilis din na nag-flop yung karir. Nakuha mo nga yung TF, paalis sa Ingles, get the fuck out of here. Pero simula nung nakalas, yung kakupalan, dumalas. Hinayaan kung di naman kawalan, ayan, kawalangyaan yung lumabas. Bakit? May beef ka dun kuno? Pagtapos ka, bigyang pangalan? Yung malaking dahilan kung ba't ka nabuo sa ibang liga mo, sinisiraan? Sa bagay, kapag gawa-gawa nga yung gulo, talagang malakas pagkakitaan. Tung walang utang na loob, sa palabas na lang binabayaran. At ang bago niyang pinapangalandakan, ang bagong hari ng tugma. Taas ng gustong maabot, pues papatunayan ko sa'yong hindi yan tumutugmang pasok. Kasi kinoronahan yung sarili, hibang natot nabubuang. Dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. Kasi ang laki ng ulo, puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Ang dami mo ng olats, dyan sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. Kaya mag-isip ka kahit konti, di ka pa kilalang alamat o nagmarka sa ganto. Yan ang itatak mo sa kokote, mahiya ka sa balat mo. Kasi astang malakas to, pero yung angas tumutupi. Madalas mang asar, mangunsume. Pero pag hinamon mo naman ang pisikalan, biglang bata pa ako eh. Ano, pumuntos ba yung adali niya? Yan ang bagong baliktaran ko ngayon, sa aksyon ko pinakita. Sipin mo yon, dinaan ko pa sa selebrasyon para lang sabihing wala kang tira. Walang bago. Dinaan mo na lang lahat sa mga linyang komplikado. Congrats, pag-upload ng laban, malaki rin yung chance mo manalo. Kasi pang internet yan lang kathamo. Sa replay na lang magarbo. Ako sa mismong ganap, pumupuntos yung sapak sa nanonood tsaka hurado. Kumbaga sa live, ikaw yung pay-per-view, ako yung sa mismong harap ng entablado. Dun pa lang alam mo na kung saan mas napapamahal yung tao. Pero speaking of pay-per-view, 100%, yan ang lagi niyang dinudulog. Basta ilaban yung si ganto, si ganyan, tapos freestyle na yung ibubuod. Kaya anong gusto nyo ng 100%? Huwag mo gawing tanga mga nanonood. Pinapaangas mo lang yung mga salitang babawi ako sa susunod. Kasi kung meron ka talagang 100 power, dapat kada laban gawin mo na lang, brother. Buti pa yung pay-per-view ng PSP, talagang 100, lahat na ng battle. Hindi katulad mo, ang daming palusot. Sa bagay, di mo nga kayang dumirekta ng atake at suntok. Ang dami pang pasakalye para lang yung mensahe manuot. Kaya pala ang hilig mo sa beatbox, ang daming pautot. Pero nag-iba na ng tunog. Biglang nagbago yung estilo. Naging intriga na yung tipo. Yung dating technical, pangangalkal na yung technique at naging showbiz na yung bisyo. Kasi mula nung mawala yung init niya sa flip-top, sa sunugan na nakibaga. Tinitira si Enigma sa katwirang, di raw siya nagpapabata. Kaso yung kumugan biglang lumisan, ngunit di siya naantala. Nung sa PSP lumipat, si Looney naman yung ginambala. Di nyo napansin, sa malalaking pangalan sinasagi yung patama. Paandar para uminga yung karir at mas humaba. Habang umu-overtake ng liga, kada tawid patay bahala. Kaya paanong di magkakaimpa kung yung mga linya mo sagasa? Kaya nga, nung sinabi niyang nakakulong si Balakid, si Sak na pareak parang nagulat sa detalye. Kasi di naman talaga nakakulong si Balakid, nagparehab lang ng sarili, yun ang lihitimong nangyari.
Sarili niyang kaibigan, siniraan yung imahe. Makapag-semis lang si pare. Alam niya kasing di kayo nagpa-fact check kahit X na yung sinasabi. Pues ako naman babawi, ikaw naman aking titimbre. Nung PSP Cebu, di ba nanggigiyang ka ng pasimple? Sa amin nila kay Ram at ni M-Site, binibigay mo pa ng libre. Sabay sabi ng tol, tikman nyo to, yung galing nyo magiging triple. Kaya pala 10 years in the game, hindi pa rin nga nahuhuli. Sa bibig na nang galing yung ebidensya. Pero di natatakot sa sistensya. Palibasa yung tatay ng kaibigan niyang si Invictus, mataas yung posisyon sa isang kilalang ahensya. Di ka ba nakukonsensya? Laman ng mga kanta mo tungkol sa gobyerno, kunyari di gusto. Isa kang hipokrito, Diyos ko. Ikaw rin pala umaabuso sa sistema na binabatikos mo. Ano hindi? Oh, huwag ka magagalit. Paumanhin ako na dawit. Bakit? Anong pinagkaiba niyan sa ginawa mo kay Balakid? At ang paborito niya na adlib, ganon mag-wordplay, putang ina nito. Pues taste your own medicine kasi nagtuturo ka ng mali. Di ba nagtitake ka rin ng heroin, nagtuturo ka ng mali. Nag-uudyok kapag gumamit, nagtuturo ka ng mali. Sinabi mong nakakulong si Balakid, nagtuturo ka ng mali. Tangina nito, nagpapakalat ng maling akala, tas ililigtas yung sarili sa simpatya, paawa, sasabihin nagbago na, pagtapos manggulang, patay bata, tanga, hindi ka sober, yung mga sinasabi mo lang, yung walang tama. At last, sabi niya kanina, humina na daw masyado, o baka mas kailangan ko lang yabangan, pues 15 panalo, pinakabatang kampyonato, nakabakat na sa pangalan. Kaya nga lahat kayo gusto ko matalo, pero di yun yung sapat na karangalan. Kung di nyo naman kayang tapatan o mabago, yun na itatak ko sa kasaysayan. Pautal-utal pa nung una. Kala mo nakadubi. Siya daw yung matapang mag-defend, pero di sumali nung kasali si Looney. Una sa lahat, nung Hulyo pa sana to ginanap, kaya ako'y nagsuspecha kay Arik. Para makapaghanda ng mas mahaba, pina-adjust yung petsa kay Arik. Sinusulat pandaraya, palibhasa malapit siya kay Arik. Tung pusi, alagang-alaga, talagang malapit siya kay Arik. Porque panay joke na yung Balakid, may bago ng B na binibida. Ang galing, sunod-sunod ang naging labang parating, pero kahit sablay pinapakita, pinapanigan niya pa rin. Respeto, Sir Enigma, huwag mo mamasamain. Para sa nang bagong venue nitong liga kung nasa B-side ka pa rin. Sa mga di nanonood ng live, malamang yung susunod kung sasabihin hindi nyo masakyan. Nung nalipat dito yung venue, siya yung unang nasaktan. Kasi tumatanda na si Batas, bumibigat na yung hakbang, humihina balakang, kaya sa lahat ng MC, siya lang yung hirap umakyat dun sa hagdan. Kaya pag may event na parating, siya yung disiplinado umasta. Pinakamaagang nadating pag yung escalator bukas pa. Pero ang Batas, pag nasampa, talagang masakit pag nakasuhan. Tong Batas, pagkasampa, ang masakit, kasukasuan. Kaya pala ako rayuma sa tuhod. Sa'yo mismo yan ang galing. At ang pinakabuod, talagang akma kung susumahin. Kasi talo niya, sunod-sunod. Kaya ako nga nasabing siya ay uugod-ugod, pumapangit na standing. Ang huli, nung second sight, nang siya'y lumapit sa hurado, wala ba akong nakuhang round at ang dami pang reklamo? 76er ka nga, ika ni Sak. At yung sinabi niya, sumakto, Joel Embiid na maangas pero iyakin nung natalo. O pareho lang naman tayo. Pero di ako makitid. Di rin ako natanggap ng pagkatalo. Kaya nga undefeated. Ako'y nagyabang lamang kunyari. Sadyang ginaya ang ugali nitong puro two-time champ at kala mo kung sinong hari. Madalas naman ang talo, halos baguhan pa yung mayari. Panayabang mo ng belt, puta loose naman palagi. Sa mga nagdaan na tournament, kinakapos, bumabagsak. Kaya ano pang bisa ng yung belt kung madalas short, nalalaglag. Kaya nung tamang nood ka na lang nung semis, bakas ang tawa sa bibig ko.
Kasi average MC ka lang daw, sabi ni Shelly. Overage pagkakarinig ko. Ngayon pahiya tong ulupong, tila kinengkoy na purista. At malamang paalulong yung iyak neto pag uwi niya. Sa kahihiyang di niya malulon, ilang buwang di magpapakita. Yung batas magkukulong, ganun magbigay hustisya. Eh ikaw, yung linya mo kay Sak na 100, wala ka 50, talaga namang ang husay. Kaso sa pagkaalala ko, ginamit ko na yun kay Spade nung isa buhay. O nadinig yan ng lahat, sarili kong pera na iskema, pasimpleng kinagat, patunay na ang batas pag sumistema sa lapilang katapat. Yun na yun, puro ingay, walang sining. Kaya yung pangalan sablay meaning. Kasi naturingan kang batas pero panira ka sa hearing. Grabe bumitaw, kumanigaw, daig pa boss. Pero paninindak mo ay hilaw sa akin, hindi yan tatagos. Kung kay J-Skill sumingaw at di umubra tong bastos, ba't ako matatakot sa sigaw na dinaig nung boy paos? Tsaka di nyo ba napapansin? Bihira lang pumunchline ng madiin. Madalas kinukumpara lang yung sarili sa maangas na dating. Tipong, tattoo artist ako, chong. Tsaka bahistang magaling. Talaga. Kalbong maraming propesyon. Ako si Johnny Sins. Yeah. Oo, ganyan siya lumetra. Tapos galit yan sa pakwela. Pero yung estilo niya, bumibenta lang pag ginagawang komedya. Pag ginagawang komedya, tapos astang Diyos patong putang inang to. Eh sa mga tunay, alam nyo, walang sinabi ang Panginoon na mata pobre dun sa squatter na santo. Tsaka di mo ba mapagtanto, nakakangawit mga rounds mo. Kaya nga pag nakikinig sa'yo si Arik, madalas siyang nakaganto. O nakakabagot lang yung tagpo sa kahambugan mo na anyo. Kaya paanong di nakakangawit kung puro lang pagbubuhat bangko. Pero sige lang, gawin mo pa yung mga hirit mo't buga. Pero di mo lang napupuna pag nakikipagpataasan ka ng ihi, sa balbas mo lang napupunta. O, wag mo nang itanggi pa. Kaya nga nilalait ng iba kung ba't yan nabansag ang bulbol, kasi nga mapanghina. Kasi nga mapanghinat dahil di ka nag-aahit. Sindi na lang ng makatulong. Total may halong grandpa's breath, tsaka mas okay yan pag full grown. Kaya simula na ng himayan, total mahaba-haba yan. Mukhang Makati sa throat, parang good shit na halaman. Suwabe yung approach, sa lalamunan gumagapang. Pagsayad siguradong choke, malamang may tatamaan. Kasi sabog, sisilaban, sa chongking paraan, tsak maaalala mo si Spade pag sabong pinalaman. Tapos papasinde ko pa ng libre para sakto bilang gante sa mga sinabutahe mo't natalo. Kaya nga tila drogang binalato kasi magsisilbing responde sa mga nakuha mong panalo. Anong akala nyo? Tipikal? Yung setup subliminal para patunayang walang kwenta yung batas dinaan lang sa iligal. Di na kita pinagugulan ng estilo ko sa bara. Mga linyang baliktaran na mukhang di pasok sa iyong panlasa. Pero ngayong binabadibag kita, sigurado nagagana, masasakyan mo letrang baliktaran pagkasundo ng ambulansya. Bago tong laban, si Sir Arik nagmensahe sa kanya, Fangs, mapapasama ka sa ahon. Eh di si Gago, ang saya. Ba't di mo nakuha? Kala ko ba pag Bisaya, madiin magbasa kasi yung akala mong mapapasama mapapasama pala. Kaya ito mga susunod kung sasabihin, sana maintindihan mo na. Sa pagkabugbog, bumagsak ka man, mag-uuwi ka ng pasa. Bagahe mo, hindi madadagdagan, pero bibigyan kita ng dala. Kwaderno mo'y wala nang pakinabang, di mo na masusulatan. Pag ako dyan ang nagbasa, di ka nga maliligaw. Pero pag umuwi kang talunan, tsaka mo malalamang, wala ka na pala. Oo, simple lang yung setup, pero di nyo ba nasilip? May hipnotismong nakasingit. Bawat suntok bumabakas gamit mga salitang ikaw mismo ang nagdidiin sa isip. Samantalang sa'yo, nakakabwisit. Mga setup mong humaba sa kakapilit. Sa gulo mo gumamit ng mga titik, nagiging ines lang at inip kapag inisip. Tulad ng senaryo mo kay J. King na patungkol pa nga sa sirko. Pero nakakaaburido. Sa sobrang haba ng kwento, yung suntok tsaka lang dumating paglabas pa ng video. Pero ayon nga sa kwento, siya raw ang leon na naparito para magtrabaho sa sirko. Eh ba't nasa liga tong tanga?
Kung magsisirko ka lang pala, ba't di ka kay Alan Kay nagpunta? At ang dami mo pang katangiang hayop ka. Leon na nga, minsan nagiging tuko pa. Kasi pag si Luni nasa gubat, madikitin tong puta bukod sa pagiging tuko. At Leon, balak mo pa yata maging tuta. Ba't di ka sumali ng Showtime? Christmas rapper, sakto ka sa portion na yun, tol. Kasi pasabit-sabit ka sa paan ng bituin, nagmumuka ka tuloy, buntot ng parol. Parang Christmas light pa yung paiba-iba na kulay mo. Dahil sa ugali na di mo maiwas to, teka. Christmas light nga, sakto, pinapaslang ko na ngayon, kaya makikita niyong patay, bukas to. At syempre, bilang pamasko, di mo na kailangan magpatawad, libre kitang pagbibigyan. Ako'y mangangaruling sa'yo ngayong ahon, malabaron kitang jijinggelan. Ano, salbahe ba ako? At iniisip mong ikaw yung bida na mananalo? Gago, ibang klase ang sama ko. Di ka mananaig kahit nasa tama ginagawa mo. Buwelta balentong 3 kung tanda mo. Mga naganap sa entablado. Sa lahat ng nasa right side, kalaban ko lang yung natalo. Samantalang Tundayo, nag-endorso. Naghagis pa ng album niyang baon. Wala naman ngang masama doon. Talaga namang pagbasura, tinatapon. Pero sakto yung album mo. Salamin pa yung titulo. Yung isang kopya, bigay mo sa akin nang may babasagin ako pag mainit ulo ko. Pero di na to oras para magloko. Ito na yung pabali-baliktad kong hinain. Bitag na sa letra ko sinalin. Ngayon, katay ka sa pain. Kaya patay ka sa akin. Mga titikay matalas para sa akin. Sinubukan kong pagpalit-palitin. Pamatay pa rin ang sumatotal. Nasa todo ng talim. Todas tung animal. Pambababoy ng ina. Yan ang mga ideya niyang panlaban. Pinapagana yung bumbilya gamit ilaw ng tahanan. Pwes, tumatanda ka na rin naman, malapit-lapit na sa hangganan. Karma'y di matatakasan, babalik lahat ng ilaw pag ikaw na pinaglalamayan. Kasi puro damay nanay, kakaumay, kakasawa. Puta, nag-FB ka na lang sana. Doon ka tumambay sa samahan ng mga hiwalay sa asawa. Oops! Di lang basta chismis. Konektado pa sa punto. Talagang iniwan niya ng misis, kaya nga natuto siya magluto. At nung pinindeho si Damuho sa metal na nakinig, nang di na makaramdam ng kilig at para mapagpag yung ipot niya sa ulo, nakipagbalian na lang ng leeg. Kaya pala laging ginagamit yung salita na ring. Baka sakaling masaklolo. Yung bisa ng singsing nila ng asawa niyang nagsolo. Ang masakit siya na niloko, pinagmukha pang bobo. Kasi batas daw ng Pinas pero di nakatanggi sa diborsyo. Kaya wag ka nang umaasta-asta na mataas-taas kaibigan. Mabatas-batas ka pa basta-basta ka lang iniwan. Pero di naman siya basta pinalitan. Iniwan siya sa dahilang sobrang hilig kasi sa nanay, pinagnasahan pati biyenan. Puta, family stroke. Parang battle din, bro. Yung wordplay, in-apply mo sa relatives mo. Kasi yung batas, kalaguyo ni biyenan. Yun ang mother-in-law. Pero seryoso, mukhang ang konti ng dumalo. Kasi di ko alam kung bakit. Porque tropa mo si Arik, palagi kang sinasabit. Kahit marami dyan, wala nang interes kung nakalista ka sa bracket o makita na may battle sa mga event at racket. Mukhang mas maigi pa kasi yung mga rookie na may talent, habang tong mic, itinatabi, total ang hirap na i-market. O, laos ka na kasi, pero sabi ko palag, total si Arik malaki yung salapi na nilapag. Para sa sulat ko nga ani, puta pera na agad. Pagtanggap sa mark money, mga setup ko bayad. Kaya tulad ng laban niya kay Price, yan ay basag din sa akin. Tila sa batang pasaway, siya'y matandang iyakin. Oo, sa simpleng 4 bars may sinadyang isalin. Reference ay Rostar kasi tong Mark beat sa akin. Kasi di nagpapabaya to sa laban, magsulat at sa ulo. Pagdating sa handaan, numero 1, kaya parang fruit salad. Kumpleto sa sangkap na di mo madadaan sa luto. Ngayon tapos na ako mang insulto. Dahil may napahiya, hindi malabo at siguro, siya na yung susunod na flip-topper na itatampok kay Tulpo.
sir, nabugbog pala kayo. Nabugbog din ba to? Buti nga sa'yo. Ngayon, uli kang nagbalik sa syudad. Ngayon, masasamain ka dito. Paumanhin kung gagayahin ko ulit yung iskema niya ng intro. Kagubatan mo'y kinukumpara mo rito, pero mga hayop lang kunwari. Kami rito mas agresibo. Tunay na hayop sa ugali, kaya sa syudad namin iba. Sistemang umiikot lang sa kalye. Pagalingan dumiskarte, pinagsasamantalahan lang mga tulad mong dayong ignorante. Kaya sa lahat ng mga salbahe na di na mapalagay, mga masamang loob na naghihintay, may bagong salta na naman ngayon na maho-hold up. Kaya flip top, mag-ingay! At sa mga hindi sumigaw, di raw siya magbibigay. Pero hari ka sa gubat ninyo, bay. Hayop na galing pang Cebu. Eh di saan ka nag-check-in yan? Sa Manila Zoo. Di ba nagpapaka-leon ka, boy? Lasing bangis pa daw ng tigre, oh. Sige, ako'y pabor. Tutal malakas din ang amoy, kaya sa palagay ko nga'y lion tiger ka, tol. Oo, pamatay lamok, dapat lang sunugin ka. Gawing abo, pinuhin pa. Tamang katol yung replika, sakto pagtapos kong bilugin at paikot-ikutin ka, ano katol? Nakapag-eroplano ka lang bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Huwag ka ngang umastang foreign rapper, baka pangalanan kitang J. Coil. Ganyan ako mangengkoy, sige tawagin nyo akong isip bata. Tatawanan ko lang tong nadapa. Tingin nila sa'yo'y mabangis na leon, pero nung huling laban, nawala. Yung mga bara mo kay Senon, naipit. Yung choke mo, ang lala, kaya hindi ka ligaw na leon, nakakabuisit. Isa ka lang pusang gala. Bangis mo'y kulang sa gawa, kaya nung napaaway si Sir Arik, baka nagtanim na yan ng galit. Bakit? Kung alam mo lang, ubus na yung takot ko, kagabi lang yun ang sabi mo kay J. King nung sa away na pasabit. Ikaw mismo nagbanggit ng pangsarili mong lait. Nakakahiyang inubos mo lang yung takot, pero yung tapang hindi ginamit. Siyempre, aasahan ko na, ribat mo, para magmukhang matapang, mga ngatwiran to. Ulol, sa bilis mo nga tumakbo, pati yung pang round 3 mo kay J. King na iwan mo. Sa bagay, ano nga namang aasahan nyo sa mga hambog lang napatpatin? Mahilig yata to sa malalamig kasi mukhang kulang yung kinakain. Yan ang huwag nyo gagayahin. Ganyan na papalapag laging madaling araw na kung matulog, kakanood lang ng O-Shopping. Pero bago pa to mapunta sa akin, sinira na ni J. King to. Kung naparito ka nga para ayusin, sige yayariin ko. Lion King ka lang puno. Lion ng agwat mo sa akin, ikaw ngayon ang alipin ko. Dahil ako'y lion din at mas maghahari pa rin ang layunin ko. At yun ang talunin to. Pagpanaw mo, itataga ko sa bato. Para sakto, nagawa ko na rin yung lapida mo. Pero galing daw sa pagkabigutong leon, kaya gutom to ngayon. Sabi ka nang lapain ako. Pasensya, wala akong hilig mag-alaga ng hayop. Di ako magpapakain sa'yo. Onax, kampiyon ba to? Pwes sa kampyonato, wala akong pake. Ako'y babali ng tropeyo at babasag ng plake. Total bilang kampyon, sa'yo'y parang di naman angkop. May titulo ngang hinahawakan pero nakakahiya kang itampok. Kasi madalas makalimot to ng linya. Talagang nakakapanlambot. Maigi pang nanood na lang ako ng patalastas. Buti pa yung champion doon, walang chok. Kasi mahina memorya mo. Pero pinasasalamatan ko ng sobra to. Pinakinggan ko mga laban at obra mo, tol. Pinagaling mo, insomnia ko. Laban niya kay Jonas, nag-choke to. Huling nasabi niya, ganto. Kasing baho ng barado na banyo. Kasing baho ng barado na banyo. Nang biglang natigil yung sinabi, malamang naalala niyang siya pala yung tumae. Oo, dumumi, nagkalat. At mukhang mauulit yon, kaibigan. Kasi kailangan mo pa ring magkalat ngayon para may lupa kang libingan. Total, lalim-laliman ka naman pero walang kumonang yung sintido. Di naman malalim ang dating ng komplikado mong estilo. Ano, mga ngatwirang iba ka sa karaniwang paborito? E aanhin mo ang pagiging hindi generic kung hindi ka rin epektibo. Pero kahit sunod-sunod yung pagkasawi mo, dapat feeling blessed ka pa rin at gifted.
Isipin mo yon, sa lahat ng kampiyon, ikaw lang yung talunan na undefeated. Ano, masakit? Kala mo mabait? Talagang ganyan ako, hangal. Durog na durog tong sinasagasa ko ng bawat paandar sumusuntok. Sa kada linya may kasama pang asar, tamang sismag. Ako ngayon, ikaw yung crew ng inasal. Pero di ko na... Pero di ko na kailangang sapakin kasi kung mapapansin nyo yung pisngi neto, talagang lawlaw na, parang nalaspag sa beso-beso. Wala na yan sa tamang pwesto, masyado nang mababa. Baka nga pag inaperkat kita, sa pisngi pa rin yung tama. Oo, sa dibisyon kita'y kasama pero kailangan munang tanggalin. Pagkat sa battle, tong si Thomas, walang kinikilalang friend, sasagasaan kita ng tren. Ano? Exaggerated ba masyado? Pwes gawin nating technical pa yung senaryo. Sinagasaan ka ng train kasi kulang ka pa sa husay. Kaya ikaw mismo ang dinaanan ng ensayo. Kaya dapat di ka na lumaban. Alam mo din naman sa sarili mong hindi ka kahusayan. Pero sa bagay, bata nga pala to ni Lep ay magaling din magbulag-bulagan. Magaling din magbulag-bulagan. Ito'y parang tawag ng tanghalan, papalitan na tong kampyon na sa sobrang pangit mag-perform, siya na mismo yung ipapalo dun sa gong. Pero seryoso, totohanan. Dapat nga ba tong maging kampyon? Kabulaanan. Wala kang katibayan kasi marupok ka kung lumaban, kaya tama lang pala na kalbo ka, Sir Arik. Sa bigote nga lang nakulangan kasi para kang si Steve Harvey. Oo, mali ka ng kinoronahan. O Nax, anong pakiramdam na maraming nakapaligid sa'yo? Lahat nakatitig sa'yo, nakikinig sa bukang bibig mo, tapos bigla kang mawawala, mangangapa, malilito. Tipong may ibig kang sabihin, pero yung sasabihin mo, wala palang ibig sa'yo. Kaya hirap kang magkabisa kasi nagpapakasira ulo ka. Simpleng ensayo na lang, tinatawag mo pang silid ng panahon at kaluluwa. Gago, mukha kang tanga. Duma-Dragon Balls ka pang punyeta ka. Feeling super saiyan porkit malala na yung hepa niya. Pero kung may Dragon Balls nga talaga, sige, maghanap ka na lang. Umalis at mapadpad kung saan. Sapat na yung makahanap ka ng kahit dalawa lang, tapos ikabit mo sa'yo para may bayag ka naman. Pero talagang gagawin niya yan. Sanay kasing maging tanga to. Handa siyang maghanap ng Dragon Balls kahit sa gitna ng mga nagpo-Pokemon Go. Eh kung saksakin kaya kita, asintahin ko sa gitna yung ulo mo. Parang hairline ni Vegeta, magkakaroon ka ng matulis sa noo. Sa mga di nakakalam, smoker talaga to, na nahibang sa kakatake. Siya daw ang breadwinner ng pamilya nila kasi malakas daw siyang mag-bake. Kaya ka nagchuchok sa kakasmoke. Malalang ubo yung naging ache. Ako sa dami ng binubuga, daig ko pa yung nagve-vape. Pero sa akin ay hindi ka safe. Parang kapalit ng pagbibisyo. Kakawawain pa kita rito. Hanggang sa litrato mo, gawin na ring babala sa mga kaha ng sigarilyo. Teka, litrato? Sigarilyo? Yung pagkakatulad, di mapigil kasi yung litrato mo at Yossi parehong nangangailangan pa ng filter. Isa kang attention seeker, nabasa ko yung post mo sa FB. Di ko alam kung seryoso o pakwela. Kung kailan maraming kailangan tapusin, tsaka pa daw siya kinantot ng problema. Kung ganon, malamang pagsubok ang pangalan ng magiging anak nitong mangmang. Mga lihitimong kamag-anak ng mag-amang balakid at hadlang. Ano nga akala mo? Ito'y patawa lang? Hindi, kasi kahit pagsubok ka man sa daan, walang problema. Di ako takot matibo sa hahakbangan kasi baka tinik ka nga, pues gagawin kong lukso yung labanan. Tutal katapat mo'y lundag lang pagkat talunan ka lang naman. Kaya hindi kakawalan. Si Sir Arik, may pinagbibigay alam. Hindi si Jigsaw o si Doc Pau, ikaw daw dapat yung nang ibang bansa na lang. Pero ano't ano pa man, malamang umuwi ka na naman nakasawian ng dala. Maging sarili mong magulang, di na makuhang magtaka. Nasanay na sila, kaya kahit baliktarin mo pa ang magiging tanong nila,
Anak, Olax ka, no? Spell it backward, Onax, talo ka na. Okay. Sa tryouts, ako'y tinalo ng isang Onax na determinado. Nakamit ang kampyonato, nakadama yata ng labis na panalo, kaya matapos ang lahat, pati sarili binalato. Katagatri, tanda mo, lumaban ka sa husky pero di ka umubra dahil sa tinalo ka ng aso, pumapunchline na pala ako pag sinabi kong ulul ka. Pero bago yun, binaboy ka na ni Jonas, inihian, tinaihan hanggang maging patapon na yung papel, tapos pinaglaruan ka pa ng aso, isa kang basurang diaper. Pero bago ka magalit dyan, aber, magpasalamat ka na muna. Kahit ginawa kitang pampers, at least naranasan mong manguna. Pero laki na ng pinagbago. Humihip-hop na nakonyo. Malayo na sa dating Onax na chumichikano loko. Naka-kung shoes pa yan, yung long sack nakatodo, naka-long sleeve pa na polo, pero pinakanagdala sa lahat, yung backpack niya na domo. Pero seryoso, rap skills mo bulok, tongue twist mo walang suntok, nagbibilyar yata ng walang bola tong walang tinutumbok, kasi parang walang laman na lata, puro ingay lang naman. Ay mali, luma na pala yan, pues parang ambulansya ka naman, yung paalis pa lang mabilis at puro ingay pero wala pa ring laman. Samantala pag ako na nakipagunahan, hindi salita, takbo ng panahon yung pinapabilis. Ngayon, isang taon mong dadalhin, ibibigay kong consequence. Ilang buwan matapos tong laban, makikita nyo pa yung evidence. Paglabas ng video, kanyang intro, wake me up when September ends. Kaya sige, matulog ka muna at sulitin ang bagong Oktobreng magbubukas. Pagkat ang pagkamatay mo sa akin ay ipapaalala pa ng undas, dinalalampas pa ng Desyembre. Tong paglutas ko ng tasko, masaya akong pinatay kita sa mga nakaraang buwan. Kaya maligaya ang Pasko, ito'y maagang aginaldo, bomba sa regalo. Ika'y sinalubong ko ng pasabog, parang pumasok na ang Enero. Kaya nagsisimula pa lang ako, gusto ko sanang sulitin, patubero. Magiging kulang ka lang halin tulad ka ng mga araw sa Pebrero. Kasi di ba marunong tong bumasa, pero sa Marso may pag-asa. Dadaan ng Holy Week, mag-summer school ka sa mga pabasa. Sasapit ang Abril para sa magigiting, hindi sa tulad mong pinairal ang katamaran. O paano? Labor Day na naman sa Mayo, gago, magtrabaho ka naman. Kasi palamunin pa rin, daig paalagain na bata. Sa sapit ang Hunyo, nandi mo pa rin dama ang pagiging malaya. Biglang Hulyo na naman, edadat puntos ko'y madadagdagan dahil ang laban na to'y sa'kin tulad ng aking kaarawan. Pareho ko na kayong pinaghandaan. Ika'y pinatay ko sa kada buwan. Sa bilis ng panahon ay tinangay, oo, sinabay ko sa Agosto hanggang sa di niya mamalaya na Setyembre na ulit. Isang taon ka ng patay! Kaya, naglalakbay diwa ka na lang ngayon, binigyan ng pagkakataon na sumampa rito at makilala kung sino ang tunay na kampyon ng Calabarzon. Ilan sa mga laban niya sa gubat, laging mahaba mga rounds netong abusado. Yun ay uri ng wala sa tamang oras, dapat pinapakyo ka ng tao. Kasi pag nasa hometown, yung advantage, ginagamit mo masyado. Pero kahit lumagpas ka na sa saktong oras, di ka pa rin matawag na pasado. Kapag oras mo na, oras mo na. Sana nga matodas ka na gago, sobrang adik mo sa oras. Kala mo relo si JB Casio. Ngayon, di na magtatagal pa tong masamang damo pag sa oras ko sinakto. Parang dalawang kamay ng relo, parehong nakasentro, nasa 4. Ngayong sinet up, kita sa oras, maalarma ka na sa babala ko. Yumukukat, magbigay ng galang tulad ng may relo sa braso, wala kang tongue twist na estilo. Dumodouble time ka lang sa paggamit ng segundo. Sa tigas ng ulo, pag eto, nag-wait a minute, yung kaping mainit, malamig na siguro. Pero paano nga ba natitiis ng tao makinig sa mga haba mong rounds kahit wak? Inaabot ka ng siyam-siyam para kang tang, dinaig mo pa yung 8 o'clock. Kala mo, mga tira mo pasok,
at ikaw yung nangunguna sa mga nanonood, magmumukha nga akong nasa likod pagkat pang chase down black ang bawat rounds kong kasunod, Malachito Miranda daw tumot. Kaya nga one hit combo kung tumumbok, pati si EJ Power napasabi ng binoto ko si Mot kasi kada punch niya may suntok. Habang si Punks, yung kinupkop lang na leon para sa sirko, nagbibigay aliw sa tao. Pagdating sa hanap buhay, magkaiba tayo. Ako yung job ko nasa punchline, panoorin mo ako magtrabaho. Kasi pag kumayod na ako, madalas di na naiisip yung oras ng pagkain. Pero kung ikaw nga si candlelight dinner, tawagin mo kung lunch break, panis ka na pagdating sa akin. Kaya yung TF, gusto ko sanang paagain. Cash advance na kung sakali. Tutal sa payat mo na yan, mukhang di rin naman ako mahihirapan na bumali. Ano, nakakapagod ba yung biyahe? Ba't pumunta ka pa tol? Nagipit pat naghabol, sana nag-isip pongger ka na lang na mas piniling mag-awol. Dahil anumang layo ng marating, pang mababang halaga lang ang yung galing. Tulad niyan, lumalaban ka na sa Manila, pero pang provincial rate ka pa rin, di mabahilig ka sa overtime. Di ka ba napapagod? Ngayon sa akin ka pa pumasok, pues sariling dugo mo magiging sahod habang lieg yung kinakat off, kaya permanenteng pahinga. Yung kontrata mo sa liga, mapifinish na dahil imbis na isang araw lang yung rest day mo, magiging in peace na, kaya wala nang halaga. Huwag ka nang umasa pa sa back pay. Ikaw yung bonus ko ngayong last day. Tinrabaho ko yung 12 months bars, ikaw yung binigay na 13th month pay. Kaya salamat sa'yo bilang regalo. Sa tulad kong di nagpatalo sa pagsusulat, naging banat na empleyado. Di ko porte ang housekeeping pero hilig maglampaso. Basta ako, employee of the year buong taon, naging malinis magtrabaho.